Sa isang iglap, ang buhay na puno ng pakikipagsapalaran, nag-aalok ng makulay na kwento ng karanasan, pamilya at pag-ibig, ay biglang maaring maging madilim at mapusyaw. Bawat araw, ang pagkawala ng pinakamamahal ay nagdadala ng dilim hanggang sa mawala ang liwanag ng pag-asa at tanong na lang ang natitira imbes na tao. Numero 20. Sa pagdaan ng mga siglo, may mga artepaktong natuklasan ng arkeologo na kamangha-mangha at misteryoso. Ang ilan ay natagpuan sa mga hindi inaasahang lugar kung saan hindi sila dapat naroon, habang ang iba naman ay ginawa ng mga tao hindi pa natin naririnig noon. Sinasabing ang ilan ay naglalaman ng mga sumpa at ang iba naman ay may mga larawan ng mga hayop at bagay na hindi pa natin matukoy. Kaya't may mga naniniwala na ito ay nilika ng mga nilalang mula sa ibang mundo o mga sibilisasyong nawala na sa kasaysayan. May mga artepaktong sinasabing sinapian o inalihan ng masamang espiritu. Madaming bisita sa Egyptian wing ng Museo ng Manchester ang naniniwalang may sariling isipan ang isang artepaktong nakadisplay kahit may pag-aalinlangan sa mga ulat na ito. Isang Middle Kingdom funerary statuette ang nakadisplay sa glass case ang museo. Nung una, inakala lang itong isa sa daan-daang sinaunang artepaktong Ehipto na natuklasan sa mga taon. Isang araw, nagbago ang lahat. Noong Pebrero 2013, habang ginagabayan ng tagapangasiwa ng museo na si Campbell Price ang mga turista sa seksyon ng Ehipto, napansin niya ang isang kakaibang bagay na di inaasahan. Ang estatwang tinatawag na Nabsenu ay inilibing kasama ng Pharaoh noon dahil pinaniniwala ang magsisilbi itong pangalawang sisidlan ng espiritu ng Pharaoh kung masira ang kanyang mummy. Tandaan na ang mummy at estatwa ay na-donate sa museo noong 1933 at mula noon ay magkahiwalay na iningatan. Nagulat si Price nung araw na yon nang mapansin niyang mali ang pagkakaharap ng artepakto at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tinanong niya ang staff sa museo kung may nagalaw pero wala naman. Bukod dito, kakaunti lang ang may susi sa lalagyan na yan at walang gagalaw sa estatwa nang hindi nagpapaalam sa kanya. Pinuksan niya ang lalagyan, ibinalik ang estatwa sa orihinal nitong pwesto at muling nilak ang lalagyan. Kinabukasan, nakaharap ulit ito sa ibang direksyon at sumunod na araw, gumalaw na naman. Naniniwala siya na dapat may lohikal na paliwanag dito, tulad ng mga pagyanig na hindi niya at ng kanyang mga bisita nararamdaman. Pero walang ibang artepakto sa lalagyan ang gumalaw, kaya naguluhan si Price. Dahil pinaghinalaan na may pumasok sa lalagyan, tinutukan ito ng kamera at kumuha ng litrato bawat minuto. Namangha ang mga tauhan ng museo nang makita sa larawan na kusang umiikot ang artepakto habang ang iba ay hindi gumagalaw. Iminungkahi na posibleng dulot ng alitan ang pag-ikot, isang makatwirang paliwanag, ngunit nagdududa pa rin si Price. Iniulat niya na matagal nang nasa parehong lalagyan ang estatwete at hindi pa ito gumalaw noon na hindi mangyayari kung may alitan. Maraming eksperto na nagbigay opinyon sa teorya nito pero wala pa ring nakakapagpaliwanag kung bakit biglang umikot ang artepakto na dati namang hindi gumagalaw. Nananatili pa rin itong nakadisplay ngayon para makita ng kahit sino kung sapat ang kanilang tapang, syempre. Bilang 19. Noong ika-27 ng Pebrero, 1989, pagdating ng mga empleyado sa kumpanya ng paggawa ng picture frame sa Norcross, Georgia, nakita nilang binaha ang gusali matapos ma-activate ang sprinkler dahil sa sunog sa workstation ng programmer na si Lisa Gates. Ang 26 na taong gulang ay nagtatrabaho mag-isa noong nakaraang araw. Nasunog ang lugar at may nakakakilabot na natuklasan. May namaong likido ng katawan malapit sa mesa ni Lisa na nahaluan ng tubig at nasira bilang ebidensya dahil sa mga sprinkler. At nawawala si Lisa. Natagpuan ng mga pulis na nagsisiyasat sa lugar ang isang 10,000 doorstop na nabalutan ng nadunghisang pulang likido sa kalapit na masukal na lugar na pinaniniwala ang posibleng ginamit na sandata. Natagpuan ang bag ni Lisa na may lahat maliban sa susi ng kotse sa kalapit na bubong matapos tumunog ang pager. Ang kanyang 1,983 Nissan Pulsar ay natagpuan isang blok ang layo. Nalaman ng mga investigador na may nagtangkang burahin ang impormasyon sa computer ng kumpanya.
May mahalagang likido na kumalat sa sasakyan ng kumpanya at kariton ng sulat na may pulang mansa sa tila. Sa kabila ng ebidensya, hindi pa rin nahanap si Lisa at ang kanyang katawan. Pinagtuunan ng mga detective ang isang empleyadong bagong tanggal na nagpeke ng resume at kasalukuyang naka-probation dahil sa pandaraya sa pera. Pinaniniwalaang pumasok siya para burahin ang mga file. Ngunit nadatnan si Lisa na ayon sa pulisya ay pinatay at inilipat ang katawan. Sa luminal test sa BMW ng suspect, may bakas na nakita pero hindi tiyak ang resulta. Pagkalipas ng ilang taon, sinabi ng asawa ng suspect na baka itinapon si Lisa sa balon nila pero walang nahanap sa paghahanap. Hindi pa rin nare-resolba ang kaso ni Lisa Gaze. Wala pang naaresto at naniniwala ang pamilya niya na hindi siya aalis bago ang kanyang kasal na ilang linggo na lang sana. Bilang 18. Ang mga bell beaker ay mahalaga sa pagpasok ng panahon ng tanso sa Britanya at posibleng tumulong sa pagbabago ng Stonehenge. Ngunit limitado ang alam natin tungkol sa kanilang sibilisasyon at pamumuhay. Pinaniniwalaan ngayon dahil sa DNA analysis na dumating ang mga tao ng bell beaker sa Britanya noong 2,400 hanggang 2,600 BC at nagwakas nito ang panahong Neolitiko. Bukod pa rito, sinasabi na halos napalitan ng kanilang DNA ang DNA ng mga orihinal na naninirahan sa Britanya na nangangahulugang halos wala ng koneksyon ang mga orihinal na naninirahan sa isla sa mga modernong tao na nakatira roon ngayon. Natukoy ito sa pag-aaral na ikinumpara ang DNA ng mga taong inilibing sa Britanya bago at matapos dumating ang mga misteryosong tao. Iniulat ni Professor Ian Barnes na ang DNA ng mga labi ng mga inilibi matapos dumating ay malaki ang pagkakaiba sa orihinal na mga naninirahan na nagpapakita ng malaking pagbabago sa populasyon. Tinawag na bell beaker ang mga tao dahil sa kakaiba nilang estilo sa paggawa ng palayok. Mga 4,500 taon na ang nakalilipas, nagsimula silang gumawa ng mga palayok na hugis kampana na hindi pa kailanman nakita noon. At ito ang unang beses na nakita sa kasalukuyang Spain at Portugal. Sumikat agad ang estilong ito sa Europa at lumitaw ito sa Britanya makalipas ang isang siglo. Walang matibay na paliwanag dito, pero ayon sa mga eskolar, ang mga tao ng bell beaker ay nasa malawakang migrasyon at dala nila ang ganitong estilo ng palayok saan man sila pumunta. Sa loob ng ilang siglo, dumami ang mga tao ng bell beaker sa Britanya at halos napalitan nila ang DNA ng mga naunang naninirahan. May ideya na tayo kung ano hitsura nila. Batay sa naanalisa nilang DNA, naniniwala ang mga mananaliksik na maputi ang balat, mapusyaw ang buhok, at may mapupusyaw na mata ang mga ito. Nung dumating sila, karaniwang kayumanggi ang mata, buhok, at kulay olibo ang balat ng mga katutubong Britanya na hindi na ganon na yon. Pinapakita nito na unti-unting napalitan ang mga orihinal na naninirahan dahil nagkaroon ng anak ang mga bell beaker sa mga katutubo na kalaunan ay nawala sa kasaysayan. Tungkol sa pinagmulan ng mga bell beaker, una ay inakawang mula sila sa Liberia, ngunit di tiyak ang mga eksperto. Iminungkahi na nakihalubilo sila sa mga manggangaso at tagapanggalap sa Europa bago magpunta sa Britanya, kaya nabago na ang kanilang DNA bago pa dumating. Hindi normal na ang DNA ng isang grupo ay tuluyang mangibabaw at mapalitan ang iba, ngunit naniniwala ang ilang eskolar na may paliwanag dito. Akala nila pwedeng sumiklab ang epidemya na sinundan ng trahedya. Posibleng immune sa sakit ang bell beaker pero hindi ang mga orihinal na Briton. Nagpatuloy umunlad ang bell beaker habang ang mga Briton ay naapektuhan ng salot, kaya unti-unting nawala ang kanilang DNA sa pagdaan ng mga taon. May mga nagsasabi pa nga na sinimulan nilang gamitin ang Stonehenge at marami pang ibang Neolithic na lugar na itinayo sa Britanya. At maaring may kinalaman sila sa muling pagdidisenyo ng tanyag na monumento, bagamat hindi pa ito napatutunayan. Dinala nila sa mga katutubo ng Britanya ang paggawa ng metal, pag-archery at kakaibang palayok. Kung totoo ang alinman dito, maaring magbago ang alam nating kasaysayan. Marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa sinaunang tao ng bell beaker. Bilang 17. Ang New River Gorge National Park may ilog na may puting agos na dumadaloy sa malalim na bangin.
Kahit tawag na New River, isa ito sa pinakamatandang ilog sa kontinente. Sinasaklaw ng parke ang mahigit 70,000 ektarya at maraming magagandang tanawin. Bagamat maganda ang parke na ito, tulad ng marami pang iba, ay mapanganib at hindi nagpapatawad. May ilang pagkawala na nangyari dito sa mga nakaraang taon at dito huling nakita si Jasmine Michelle Cruz na tumatakbo bago siya biglang nawala. Si Jasmine, 30 taong gulang, ay bumisita sa kanyang ina noong Abril 1, 2016. Ang tirahan ay matatagpuan sa 1,000 at 100 block ng Boonesboro Road sa Deepwater, West Virginia. Mga 25 milya lamang ang layo mula sa New River Gorge National Park. Nung araw na iyon, nag-away ang mag-inang magkaibigan sa loob ng bahay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hindi kailanman nilinaw kung ano talagang pinagtalunan, ngunit sapat na ito para magtulak sa babae na tumakbo papunta sa gubat patulos sa direksyon ng reserba. Iyon na ang huling beses na may nakakita o nakarinig kay Jasmine. Pagkaraan ng pag-uulat sa pulisya ng pagkawala ng babae, nagsimula ang investigasyon, ngunit agad nilang itinuring na walang kakaiba sa kaso. Si Jasmine ay adulto at may karapatang umalis kahit kailan. Dahil dito, nagpasya ang mga awtoridad na hindi ilista ang kanyang kaso bilang nawawala o nananganib. Pagsapit ng Mayo, dahil walang balita, nagpasya ang pulisya na magsagawa ng mas maladam na investigasyon. Doon sila nagsimulang mag-imbestiga. Iniisip na maaring may masama na nangyari. Noong Mayo 18, naghanap ang mga deputy ng Fayette County kay Jasmine sa Pampangang Ilog at paligid ng mga bahay kung saan siya huling nakita. Tinulungan ang KCIAM, units ng West Virginia Search and Rescue Group, ang mga deputy. Sa kabila ng paghahanap, walang palatandaan kung nasaan o ano na ang nangyari sa nawawalang babae. Walang mental o pisikal na kondisyon si Jasmine na nagdudulot ng panganib sa sarili o iba. Dahil malapit ang New River Gorge National Park, naniniwala ang otoridad na posibleng naligaw siya sa reserba. Hindi pa nasusuyod ang buong lugar at hindi pa rin nare-resolved ang nakakainis na kasong ito. Bilang 16. Noong 1,400 at 1,500 dekada, kilala ang Marangal na pamilyang Corte Real mula Espanya sa kanilang hilig sa paggalugad ng mga karagatan ng mundo. Namanani na Gaspar at Miguel ang pagmamahal na ito mula sa kanilang amang si Joao Vaz Corte Real. Si Gaspar ang sinasabing tunay na manlalakbay sa kanilang dalawa dahil lumaki siyang nakikinig sa mga kwento tungkol sa malalayong lugar at mabilis ding natutunan kung paano magbasa ng mga mapa. Mas lalo pang lumakas ang kanyang pagnanais sa pakikipagsapalaran dahil sa mga natuklasan ng ibang manlalakbay noong 1,500 gaya ng mga bagong rutang pangkalakalan, kontinente, teritoryo at lahi. Pinili si Gaspar ni Haring Manuel Unang ng Portugal bilang adulto na sumama sa ibang manlalakbay sa pagtuklas ng bagong lugar. Sa unang paglalakbay niya, posibleng narating niya ang Greenland, ngunit pinagtatadunan pa rin ito. Ikinuwento niya na bago pa sila makalapag, napilitan silang bumalik dahil sa masamang panahon. Ngunit plano pa rin niyang bumalik na may mas maraming kasama. Noong 1,500 at isa matapos makabuo ng malaking grupong manlalakbay, naglayag siyang muli gamit ang 3 barko. Pagdating sa lugar, nahirapan sila dahil sa yelong kondisyon. Hindi kayang lampasan ng mga barko ang yelo, kaya nagbago ng ruta si Gaspar at pinaniniwalaan dumaong ang grupo sa Newfoundland o Labrador. Matagumpay ang ekspedisyon at dinala ni Gaspar ang halos 60 taga-roon pabalik sa Portugal. May hindi alam na nangyari sa paglalakbay nila. Ligtas nakarating ang 2 barko, pero nawala ang barko ni Gaspar. Hindi matanggap ni Miguel ang pagkawala ng kapatid, kaya dahil mahilig siya sa pakikipagsapalaran at pinangakuan ng bahagi sa mga natuklasang lupain, nagpasya siyang hanapin si Gaspar. Noong 1,500 at 2, nagtipon siya ng bagong grupo ng mga mandaragat at sa 3 barko ay naglayag mula Lisbon. Bumalik siya sa lugar kung saan huling nakita ang kanyang kapatid na nangangahulugan na kailangan nilang tahakin ng kanyang mga tauhan ang parehong nagyayalong dagat na dinaanan na Gaspar at ng kanyang mga kasama. Hindi ito naging problema dahil nakarating sila ron ng walang abala.
Ngunit pagkatapos, nakagawa si Miguel ng isang nakamamatay na pagkakamali. Nagdesisyon siya, mas maraming lugar ang masuyo ng mas mabilis, kaya inutusan ang 3 barko na maghiwa-hiwalay. Nagkasundo silang magkita sa isang tiyak na lugar sa kalagitnaan ng Agosto ng taong iyan. At 2 barko ang dumating pero nawala ang barko ni Miguel gaya ng kanyang mga kapatid. Pinaniniwalaan na ang kanyang barko ay maaring nasira nang hindi na kayang ayusin dahil sa yelo o lumubog ito sa gitna ng bagyo. Hindi sumuko ang pamilya Corte-Corterio. Noong 1500 at 3 ipinadala ng kapatid nilang si Vasco Anes ang 2 barko ron para hanapin ang magkakapatid. Hindi siya pinayagang sumama sa ekspedisyon na maintindihan naman. May ilang historiador na nag-isip na maaring isa o pareho sa magkapatid ay nagdesisyong hindi na bumalik sa Portugal at tumira ng matagal sa isa sa mga lugar na ito. Hindi ito napatunayan kaya ang mga historiador ay naghihinuha lang sa nangyari sa magkapatid na Corte-Corterial noon. Bilang 15. Si AJ Bro, isang mamamayan ng Homer, Louisiana, ay isang kilala at minamahal na miyembro ng kanilang komunidad. 3 dekada na siyang tindero sa lokal na tindahan ng damit. Hiwalay siya at may 3 anak na babae. Naranasan din ni AJ ang ilang hindi magandang bagay, lalo na tungkol sa alak. Pagkatapos marating ang sukdulan noong 1983 at 83, nagpasya siyang tama na. Humingi ng tulong ang lalaki at sa 1978, 78 taon na siyang di umiinom. Matapos matuto sa kanyang mga pagkakamali, tinutulungan ng 50 taong gulang ang iba na may parehong problema. Itinalaga siyang kalihim ng lokal na pagpupulong ng mga alkoholikong hindi nagpapakilala, umaasang makatulong at makapagbago ng buhay ng iba. Ang mga pagsisikap ni EJ, gayunpaman ay natigil noong Agosto nang siya ay misteryosong nawala na walang iniwang palatandaan tungkol sa kanyang sinapit. Ika-28 nang umalis siya sa AA meeting at tumawid sa kalsada para bumili ng gatas sa convenience store. Iniwan niya ang Ford Tempo sa paradahan ng Jimbowie Park, lugar ng mga pagpupulong. Hindi malinaw kung pumasok o may binili si EJ sa tindahan. Hindi alam kung nawala siya bago pa man makapasok sa loob o kung nawala siya pagkatapos. Noong panahong iyon, kasama ni EJ ang isa niyang anak na babae. Nang hindi siya umuwi isang gabi, inireport siya ng anak niya na nawawala kinabukasan. Inabot ng 1 buong araw bago natagpuan ng mga investigador ang Tempo na iniwan sa tapat ng Easy Does It Club. Nakalock ang sasakyan at marami sa mga personal na gamit niya ang naiwan sa loob, kabilang ang pitaka, checkbook at isang bag ng bangko na may lamang $100 at $65. Nawala ang susi ng kotse at isang karton ng gatas. Wala na ring laman ang tangke ng gasolina. Kahit na nagpakarga siya, ilang oras lang ang nakalipas. Kumalat agad sa komunidad ang balita ng pagkawala ng kilalang mamamayan ng Homa at sunod-sunod ding pumasok ang mga hiwa-hiwalay na ulat na may nakakita sa kanya. Noong Agosto, 30 araw ng pagkakatagpo sa sasakyan, sinabi ng matagal ng kaibigang si Kenneth Pellegrin na nakita niya si AJ. Sinabi niya na ang nawawalang lalaki ay gumamit ng payphone sa labas ng tindahan. Sabi ni Kenneth, magulo ang itsura niya at hindi na siya kasing sigla dati. Napansin niya na si AJ ay sinusundan ng 3 lalaki sa punang kotse. Napansin din ng kaibigan na kakaiba at hindi karaniwan ang suot niya. Naka-flannel na kamiseta siya, maluwag na pantalon at lumang sapatos na parang hindi kanya. Naka-puting dress shirt at kurbata si EJ nung gabi ng una niyang pagkawala. Paglabas ni Kenneth sa tindahan, napansin niyang parehong wala na ang kaibigan niya at ang pulang kotse. Ilang sandali pa, may isa pang nag-ulat na nakita si EJ at ang pulang kotse. Naglalakbay ito sa rural na daan, 8 milya mula sa Homa. Naglalaman ng mas nakakatakot na impormasyon ang susunod na salaysay ng saksi. Sabi niya, nakita niya ang 3 lalaki na pilit isinakay ang isang di kilalang lalaki sa puting kotse sa Jimbowie Park, kung saan natagpuan ang Tempo. Lalong gumulo ang kaso nang may dumating na sulat sa istasyon ng pulisya na nagsasabing lasing si AJ noong gabi ng kanyang pagkawala at nagtamo siya ng sugat sa tiyan na siya mismo ang gumawa. Ayon sa sulat, inilagay siya sa sako ng bulak at ipinagulong pababa sa pampang ng bayo malapit sa dam.
Malapit sa parke ang dam na tinutukoy, kaya agad nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga investigador. Ngunit wala silang nakita at napagpasyahan nilang biro lang ito. Ang sumunod na posibleng pagkakita sa nawawalang lalaki ay noong Setyembre 24. Si Christy Bergero, residente ang Lockport, ay nakakita ng van na huminto malapit sa kanilang bahay. Isang gusgusing lalaki ang lumabas na amoy alak. Nilapitan siya ng lalaki at tinanong kung bibili siya ng nagyelong isda. Tumanggi siya at umalis ang lalaki. Sa tingin ni Christy, pamilyar ang lalaki at baka si EJ yon. Nang ipakita kay Christy ang lumang mugshot ni EJ nung mahivig pa siyang uminom, nakasiguro siyang siya ang lalaking hinahanap nila. Kahit may nakakita kay EJ na natali siyang nawawala, hindi natagpuan ang mga kasamang sasakyan at di nakilala ang mga misteryosang lalaki. Bilang 14. Ang Seth Material ay isang aklat na isinulat ni Jane Roberts at ng kanyang asawang si Robert Butts. Ngunit kakaiba ito sa lahat ng ibang aklat na ilathala dahil inaangkin nila na naglalaman ito ng kanilang pakikipag-ugnayan sa isang nilalang na tinatawag na Seth. Nagsimula ang kwento noong 1963 nang magdesisyon sina Jane at Robert na magsaliksik para sa aklat ni Robert tungkol sa extrasensory perception. Pumili sila ng Ouija board at nagsimulang mag-eksperimento upang malaman kung totoo nga ba ang mga sabi-sabi tungkol sa mga board na ito. Hindi nila alam na magbabago na pala ng tuluyan ang kanilang mga buhay. Noong 3 ng Disyembre ng taong iyon, nagsimula silang makipag-usap sa isang lalaking nilalang na nagpakilalang ang pangalan niya ay Seth. Sinimulan nilang isulat ang usapan, ngunit kalaunan, tumanggap si Jane ng mga mensahe kahit wala ang Ouija board na parang pumapasok na lang sa isip niya. Ibig sabihin, di na kailangan ang board dahil si Jane na mismo ang magpapasa ng mensahe kay Robert na siyang sumusulat. Sinabi ni Seth na isa siyang nilalang na purong enerhiya at wala ng interes sa pisikal na mundo. Anaya, tapos na ang lahat ng reinkarnasyon niya sa mundo at namumuhay na siya sa alternatibong antas ng pag-iral. Ang impormasyong ibinahagi niya ay naipamahagi na noon sa marami, ngunit inuulit pa rin nila ni Seth at ng iba pang nilalang ang kanilang mensahe sa bawat bagong henerasyon. Pamilyar si Seth sa bagong pananalita. Sabi ni Jane, madalas niyang hindi maalala na kinausap niya si Seth o uminom ng alak habang nag-uusap sila. Bagamat maraming mensahe mula kay Seth, ang layunin niya ay turuan si Jane at ang mundo na kaya nilang likhain ng realidad gamit ang kanilang iniisip at paniniwala. Sinabi rin niyang totoo ang reinkarnasyon at isa sa mga pangunahing prinsipyo ng pag-iral. Tungkol naman sa bawat tao na lumilikha ng sarili nilang realidad, nagbigay siya ng paliwanag kung paano ito gumagana. Ang panloob na ego ng sinumang tao ang responsabelo sa paglika ng kanilang pisikal na anyo at ng pisikal na kapaligiran sa kanilang paligid. Ang kanilang mga karanasan ay naaapektuhan ng inaasahan, paniniwala at pananaw na nililikha ng panlabas na ego. Ipinaliwanag ni Seth na nararanasan ng tao ang buhay ayon sa kanilang pansin at nababago lang ito kapag binago nila ang kanilang inaasahan at paniniwala. Pinaliwanag ni Dayan na ang pisikal na kapaligiran ay nililihan ng ating isipan. Ang mga kaisipang ito na may enerhiya mula sa isipan ng marami ay lumiliha ng mga pangyayaring nararanasan natin bilang grupo o individual gamit ang pag-iisip at enerhiya. Ayon kay Seth, walang simula o wakas ang realidad at nangako siyang makakaranas ng ibang antas ng kamalayan at kakaibang pakikipagsapalaran ang susunod sa kanya. Nagpatuloy ang mga sesyon na ito sa loob pa ng 21 taon hanggang sa pumanaw si Jane noong 1984. Habang maraming tao ang naniniwala na hindi talaga umiral si Seth, marami rin ang nakatagpo ng karunungan sa mga isinulat ni Jane dahil naramdaman nilang binago ng kanyang mga libro ang kanilang pananaw sa mundo para sa ikabubuti. Bilang 13. Hindi man kilala ng karamihan si Lloyd Lionel Gaines. 3 buwan bago siya nawala, mahalaga siyang personalidad. Napanalo ni Lloyd ang utos ng Korte Suprema ng US na tanggapin siya sa Law School ng Missouri o magtayo ng hiwalay ngunit pantay na paaralan para sa mga Aprikanong Amerikano. Ang kanyang 3 taong laban sa korte ang nagbunsod ng pagtanggal ng segregasyon sa mga universidad sa bansa at natupad din ang pangarap niyang maging abogado. Sa kasamaang palad, matapos manalo sa kaso, naging bangungot ang pangarap ni Lloyd.
Noong isang maulan na gabi ng Marso, 1939 umalis siya sa bahay nila sa St. Louis at sinabi sa tagabantay ng pinto na bibili lang siya ng selyo. Hindi na siya bumalik mula sa lakad at di na maling nakita o nabalitaan. Dahil mapag-isa si Lloyd, ilang araw bago napansing nawawala siya at inabot pa ng 7 buwan bago nalaman ng publiko. Ipinakita ng pahayagan sa bansa ang kanyang larawan na may caption na nawawala. Walang matibay na lead na nakuha mula sa pagsisikap na ito at sa mga sumunod na buwan, nagsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol sa biglaang pagkawala ni Lloyd. May ilan na nagakala na siya ay naging biktima ng mga segregationist na kumitin sa kanyang buhay, habang ang iba naman ay nagsabing tumakas siya sa lugar at namumuhay na sa ibang lugar. May ulat na nakita si Lloyd sa New York bilang guro at sa Mexico City matapos siyang suhulan para itigil ang kanyang kaso. Hindi kailanman napatunayan ang mga pahayag na ito. Dahil sa panahon kung kailan nawala si Lloyd, hindi kailanman iniimbestigahan ito ng pulisya. Hindi rin tiyak kung nag-report sa pulisya ang kanyang pamilya tungkol sa pagkawala. Karamihan sa kanyang mga kamag-anak ay naninirahan pa rin sa lugar, naghihintay ng isang pag-usad sa kaso na maaring hindi na dumating. Noong 1951, naglabas si Edward T. Clayton, isang reporter, ng artikulo tungkol sa kaso. Ang kanyang ulat ang pinakamasusing investigasyon sa pagkawala ni Lloyd, ngunit hindi pa rin matukoy ang totoong nangyari sa mga nawawalang aktivista. Sa ngayon, wala nang ebidensya at nananatiling misteryo ang hindi nalutas na kaso ng nawawalang tao. Bilang 12. Kadalasan, kapag tinanong mo ang isang tao sa kalsada kung sino ang nakadiskubre ng Amerika, 99% ay sasagot ng Cristopero Columbus. Ito ang tinuro sa paaralan at aklat ng kasaysayan, pero ayon sa ilang sanggunian, isang Welsh na lalaki ang unang nakarating sa kontinente. Noong 1170 pinamunuan ni Owen Gwynedd ang seremonyal na lalawigan ng Gwynedd sa Wales at itinuturing pa ring isa sa pinakamahusay at pinakamahalagang hari ng bansa. Minsan, naglaban sina Owain at Haring Henry II ng Inglaterra tungkol sa kalayaan at pagpapalawak ng Wales dahil gusto ni Henry muling sakupin ang Wales para sa Inglaterra. Natalo si Henry kina Owen at mga kakamping niya sa Wales na tinulungan ng masamang panahon noon. Noong 1170 pumanaw si Owen at halos agad-agad nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang 13 anak kung sino ang papalit sa kanya sa trono. Sina Melek at Ririd, dalawa sa kanyang anak ay nagpasya na wag nang makialam sa alitan o pamilya. Sumakay sila ng barko sa Llandelo at naglayag pa kanluran ng walang tiyak na pupuntahan ayon sa alamat para makita kung saan sila dadalhin ng tadhana. Naglayag sila patawid ng karagatang Atlantiko at sa huli ay napadpad sila sa kontinente ng Amerika. Nagpasya sila kailangan nilang ibahagi ang natuklasan na ito sa kanilang mga kababayan, kaya't si Maddox ay naglayag pabalik sa kanilang bayan upang kumuha pa ng mas maraming tao. Pagdating doon, ibinahagi niya sa mga lokal ang mga kwento ng kanilang paglalakbay at bagong mundo na natuklasan nila ng kapatid niya. Dahil sa kanyang mga kwento, maraming lalaki ang sumama sa ikalawang paglalakbay at noong 1117 umalis sila mga isla ng Lundy. Nakabalik daw ang grupo sa Amerika at lumapag sa Mobile Bay, Alabama. Mula roon, naglakbay sila sa Ilog, Alabama at nagtayo ng ilang batong kuta sa daan. Pinag-uusapan pa rin ito ng mga tribong katutubong Amerikano at pinagtibay nilang ang mga kutang ito ay gawa ng mga puting lalaki. Ngunit hindi napatunayan kung sina Maddox at ang grupo niyang mga mandaragat ang nagtayo nito. Kinumpirma ng mga historiador na ang mga estrukturang ito ay kahawig ng Castle Dolwith Ellen sa Conwy County Borough, Wales. Natukoy na mas nauna pa ang mga estrukturang ito bago dumating si Christopher Columbus, kaya marami ang naniniwala na si Maddox ang tunay na nakadiskubre ng kontinente. Hindi na maling nakita sa Maddox, Ririd o kanilang mga tauhan, at pinaniniwala ang nanatili sila sa Amerika bilang kabahagi ng isang katutubong tribo. Numero 11. Naging isa pang halimbawa si Sherry Daugherty ng misteryosong pagkawala. Ipinanganak siya noong Hulyo ng 1963 at lumaki sa Paradise Valley, Arizona. Sa edad na 28 noong 1970, nakatira siya sa Hilagang Silangang Phoenix.
Nakatira siya kasama ang nobyo sa 6,400 block ng East Via Estrella at pareho silang tagaputol ng puno. Mukha mang masaya ang buhay nila, malayo ito sa totoo. Meron kung anong madilim na presensyang namamalagi sa loob ng kanilang tahanan. Sa bawat kwento, nanatiling masayahin si Sherry kahit sa gitna ng pinagdadaanan niya. Ngunit biglang nawala ang maliwanag ng personalidad noong taon na may kakaibang nangyari sa Paradise Valley. Noong Marso 20, umalis si Sherry sa bahay at pumunta sa Paradise Valley Mall. Plano niyang bumili ng swimsuit kaya humingi siya ng pera sa nobyo niya. Masaya siyang pumayag at umalis si Sherry. Lumabas siya sa dilim bandang 8:00 ng gabi. Hindi na siya muling nakita. Lumipas ang ilang araw at ilang tawag na hindi sinagot bago nag-alala ang pamilya ni Sherry at doon nila nalaman na hindi siya nakauwi matapos pumunta sa mall noong gabing iyon. Ang mga kamag-anak ay sila mismo ang unang nagsagawa ng paghahanap matapos nilang malaman na pumunta siya sa mall. Pumunta sila sa parking lot ng establishmento at nakita ang iniwang berdeng El Camino ni Sherry. Iniwan ito sa parking lot ng Target. Napansin ng pamilya ang ilang kakaibang detalye sa pagkakatuklas na ito. Mas malayo pa atras ang upuan ng driver kaysa sa nakasanayan ni Sherry. 5 talampakan at 3 pulgada lang siya pero parang mas matangkad ang gumamit ng upuan. Natagpuan sa bahay ng nawawalang babae sa East Villa Estrella ang kanyang pitaka, bag at mga ID. Nalaman ng otoridad ang pagkabula ni Sherry at tinanong ang nobyo niya. Ikinuwento niya ang biglaang pagpunta nila sa mall para bumili ng bathing suit pero hindi niya ipinaliwanag paano nangyari iyon sa gabi. Hindi naman mahalaga ang swimsuit costume at pwedeng hintayin hanggang bukas. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis, matutuklasan nila ang dilim sa tahanan. May kasaysayan ng alitan ang magkasintahan sa bahay at kadalasang pasimuno ang nobyo. Mabilis na nagkonklusyon ang mga investigador at itinuro si Mateo Icales bilang pangunahing suspect sa kaso. Lalo silang naghinala matapos may isiniwalat ang mga saksi. Ayon sa ulat, ipinagyabang umano ni Icales sa ilang tao na nagawa niya ang perpektong krimen. Sabi niya, pinatay niya si Sherry at itinapon sa wood chipper. Walang ebidensyang nahanap ukol sa paratan na ito at hindi rin nakumpirma ng pulisya kung patay na siya. Walang anumang palatandaan na nagpapahiwatig na ito nga ang nangyari. 1 taon ang lumipas, inaresto si Icales dahil sa DWI, muli noong 1,995 dahil sa pananakit at paglabag sa droga, at muli rin sa parehong dahilan noong 1,999 at 2007. Sa mga sumunod na taon, nanatiling tahimik ang kaso ni Sherry Doherty hanggang sa isang hindi inaasahang balita noong Marso ng 2016. Ayon sa Qatar News, posibleng magsagawa na ng pag-aresto ang Phoenix Police kaugnay ng kaso. Walang dagdag na detalye at halos 1 dekada na ang lumipas, wala pa ring sinambahan ng kaso sa pagkawala. Bilang 10. Matagal nag-uulat ang militar ng kakaibang ilaw sa langit at ang misteryosong pagkawala na Felix Moncla at Robert Wilson ay hindi na iba. Nangyari ang insidente noong gabi ng ika-23 ng Nobyembre, 1953. Ayon sa mga ulat, maunos ang gabing iyon at naging mapagduda ang US Air Defense Command malapit sa Canada nang may mapansing lumalapit na sasakyang panghimpapawid sa kanilang radar. Noong una, inisip nilang Canadian aircraft iyan pero para makatiyak, nagpadala agad ng F-18C Scorpion jet mula Kinross Air Force Base para magsiyasat. Sakay ng eroplano sina unang Teniente Felix Moncla na siyang nagmamaneho ng eroplano at ikalawang Teniente Robert Wilson na siyang namamahala sa pagsubaybay sa sasakyang panghimpapawid gamit ang radar. Sa mga sumunod na buwan, naging kakaiba ang mga pangyayari sa himpapawid at ayon sa mga ufologist, isa ito sa mga pinakakakaibang na italang pagkakita ng militar sa UFO. Akala nila madaling hanapin ang sasakyang panghimpapawid pero hindi pala. Nahihirapan si Wilson subaybayan sa radar ang sasakyang panghimpapawid dahil palagi itang magpapalit ng direksyon matapos umalis. Ipinasa ito sa mga tauhan sa lupa na agad nagbigay ng direksyon kay Moncla.
Pinabilis niya ang takbo hanggang 500 milya bawat oras at nahabol ang di kilalang sasakyan matapos lumipas ang kalahating oras. Nagulat ang mga tao sa lupa sa kakayahan ng kabilang sasakyan na magmaniobra at napanood nila ng may kaba ang paglapit ng jet sa target nito. Inutusan nila si Moncla na bumaba mula 25,000 hanggang 7,000 talampakan. Mga 70 milya mula sa baybayin ng Kiwi No Point na abutan nila ang di kilalang bagay. Ayon sa militar na nagbabantay sa radar, nagsimulang maglapit ang 2 blip sa screen pero biglang may hindi inaasahang nangyari. Nawala bigla ang signal ni Moncla at Wilson sa radar na nagdulot ng matinding pag-aalala sa lahat. Makalipas ang ilang segundo, biglang gumiko ang panalawang sasakyan at agad nawala ang blip nito ng walang paliwanag. Nagpadala agad ng karagdagang sasakyan para imbestigahan, ngunit hindi nakita sina Moncla at Wilson. Nagsagawa ng search on US Air Force, Coast Guard at Canadian Air Force pero walang napala. Sa ulat nito sa media, ipinaliwanag ng militar na ang 2 signal sa kanilang radar ay nagsanib sa isang punto. Pagkatapos ay biglang nawala ang kanilang jet na parang naglaho sa hangin. Kalaunan, binago nila ang pahayag at sinabing nagkamali ng interpretasyon ang radar operator. Matagumpay na intercept nina Moncla at Wilson ang naturang bagay na eroplano pala ng Canadian Air Force na C-047. Sabi pa nila, ang eroplano ay lumihis ng 3 milya mula sa ruta at pumasok sa restricted airspace. Nang tanungin tungkol kina Wilson at Moncla, sinabi nilang posibleng biglang nahilo ang piloto kaya bumagsak ang eroplano sa Lake Superior, pauwi na ang 2 lalaki matapos ang kanilang misyon. Sabi ng militar ng Canada, katang-isip lang ito dahil wala silang flight ng gabing iyon. Una, sinabi sa asawa ni Moncla na nahulog siya sa lawa, tapos sinabi namang sumabog sa ere ang eroplano niya. Tinanggal sa talaan ng militar ang anumang pagbanggit sa misyon at hindi ito lubos na ipinaliwanag. Maraming naniniwala na ito ay enkwentro sa sasakyang pandayuhan, ngunit posibleng manatiling lihim ito sa publiko dahil walang rekordang misyon. Noong 1900 at siyamnapu, si Doreen Marfeo, 34 mula Johnston, Rhode Island, ay nagbitiw sa trabaho para magpokus sa pagsasama nila ni Steven na naghihinala sa kanyang pakikiyapid. Nawala si Doreen noong Marso, 29 araw na hindi siya tumawag sa ina niya. Sinabi ni Steven na binisita niya si Doreen noong araw na yon sa isang hindi pangkaraniwang mahabang lunch break na tumagal ng 1 oras. Pag-uwi niya ng 4 p.m., wala na si Doreen. 2 araw siyang naghintay bago i-report na nawawala si Doreen noong Marso 31. Ayon kay Steven, nawawala ang maleta, mga damit at $600 na nagpapahiwatig na kusang umalis si Doreen. Napansin ng pulisya na naiwan ang kanyang kotse, mga pusa, pangkulot, sapilyo at walang perang kinuha mula sa joint account. Di naniwala ang investigador na kusa umalis si Doreen kaya kay Steven sila nakatuon. Umamin si Steven na kumuha siya ng pribadong investigador dahil sa hinala niyang may iba si Doreen pero wala siyang ebidensya. Nabalam ang kaso ng 2 buwan bago lumabas ang 2 typewritten na sulat. Isa sa mga sulat ay nagmumungkahi na sangkot si Steven. Sinasabing ang katawan niya ay nasa isang lawa sa Providence, ngunit nabigo ang mga paghahanap sa lugar na yon na makahanap ng anumang ebidensya. Ang ikalawang sulat ay tinawag si Doreen na manloloko at binanggit ang mga sinasabing karelasyon niya. Nakita ang mga sulat sa typewriter sa bahay ng ina ni Steven pero tumanggi siyang makipagtulungan at kumuha ng abogado. Pagkatapos natigil ang investigasyon. Namatay si Steven matapos ang 9 na taon na walang sagot. Hindi siya kinasuhan at nananatiling hindi nalulutas ang pagkawala ni Doreen Marfeo. Numero 8, nakakabahala kapag may ebidensyang natuklasan na ang isang akala nilang patay ay buhay pa pala sa ibang lugar nang hindi alam ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Bagamat hindi pa tiyak kung nabuhay si Herschel Greenspan matapos ang ikalawang digmaan pandaigdig, may isang litrato na tila nagpapakita nito. Si Greenspan mula Hanover, Germany ay hindi naging opisyal na mamamayang Aleman dahil sa batas sa pagkamamamayang Aleman noong 1900 at 13 na nagsasabing mamamayan lang ang batang ipinanganak sa Germany kung parehong magulang ay ipinanganak din doon.
Naging mamamayan siya ng Poland kasama ang pamilya niya matapos ang unang digmaang pandaigdig. Habang sa Hanover, inanunsyo na arestuhin ang lahat ng Polish na Hudyo sa Germany, kabilang ang pamilya ni Grunspan sa 12,000 na inaresto. Kinumpiska ang lahat ng kanilang ari-arian at lupa kaya napilitang bumalik sa Poland sakay ng tren. Pagdating sa hangganan, naglakad sila ng 2 milya papuntang lungsod pero hindi pinapasok at nanatili sa hangganan kung saan sila inalagaan ng Red Cross. Sobrang sama ng kalagayan doon, marami pang nagkasakit. Hindi na kinaya ni Grunspan ang ganitong trato, kaya bumuo siya ng masamang balak. Nang makakuha ng pera, bumili siya ng baril at pumunta sa embahada ng Alemanya sa Paris. Hiniling niyang makausap ang opisyal ng embahada at nagpakilalang espiya at may mahalaga siyang impormasyong ibabahagi. Sinabi niyang ibibigay lang niya ang impormasyon sa embahador na tinawag niyang kanyang kamahalan, ngunit napilitan siyang kausapin si Ernst von Rath, isang junior opisyal. Dinala siya sa opisina ni Von Rath kung saan tinanong siya tungkol sa impormasyong sinasabi niya. Ngunit sa halip, inilabas ni Grunspan ang kanyang baril at nagpaputok. Agad siyang inaresto at inamin niya ang krimen. Sumikat si Grunspan dahil sa pabigla-bigla niyang ginawa at nagbigay ng ilang panayam habang nakakulong sa Fresnes Prison sa Paris. Sinikap ng prosekusyon na maibalik siya sa Alemanya para litisi, ngunit tumangi ang pamahalaang Pranses. Sa huli, inilipat siya sa Burgas, ngunit inatake sila ng mga eroplanong Aleman habang nililipat kasama ang ibang bilanggo. May ibang bilanggo ang nakatakas sa kaguluhan at inakalang kasama si Grunspan dahil hindi siya kabilang sa mga nakarating sa Burgas. Kung nalaman niya ito, baka tumakas siya, pero sa halip ay naglakad siya sa Burgas at isinuko ang sarili sa pulisya. Paliwanag niyang naiwan lang siya nang tipunin ang ibang bilanggo matapos ang pag-atake. Nakulong siya sa Toulouse pero hinanap pa rin siya ng mga Aleman. Sumuko na ang Pransya kaya iginiit nilang isuko si Grunspan sa kanila kahit tinanggihan siyang maging mamamayang Aleman. Hindi tumultol ang pamahalaang Pranses at ikinulong si Grunspan sa Prince Albrecht Strasse. Sa huli, inilipat siya sa Magdeburg pero hindi alam ang nangyari sa kanya pagkatapos. May naniniwala na namatay siya sa kulungan pero may nagsasabing nakaligtas siya sa digmaan at lumipat sa Paris. Pinalakas pa ang teoryang ito noong 1946 nang lumabas ang isang larawan na nagpapakita ng isang lalaki na ayon sa marami ay si Grunspan. Ang larawan ay kuha sa Alemanya, bagamat di nakumpirma kung si Grunspan ito. Marami ang naniniwalang nagpatuloy siyang mabuhay nang di natutuklasan ng mga autoridad. Numero 7. Nasaan si Sweet Jimmy? Ang tanong na ito ang namayani sa mundo ng boxing mula pa noong 2003 nang mapansin ng publiko na ilang taon nang walang nakakakita kay Jim Robinson, isa sa mga unang profesional na kalaban ni Muhammad Ali. Noong Pebrero noong 1961, isa dumating siya sa boxing ring sa Miami, Florida. Dala-dala ang isang lumang bag ng sundalo na puno ng gamit. Hindi talaga siya ang kalabang itinakda kay Ali, kundi stand-in lang na pumalit sa orihinal na boksingero sa huling minuto. Hindi pa niya alam pero si Robinson ay malapit ng sumikat dahil sa pagkatalo niya sa loob ng 4 na segundo laban sa magiging 3 ulit na World Heavyweight Champion. Natalo siya sa knockout matapos mabiktima ng malalakas na suntok ng boksingero. Mula noon, unti-unting umangat si Ali sa rango hanggang sa maging dakilang boksingero na kilala natin siya ngayon. Pero paano naman si Jimmy? Pagkatapos nito, nawala si Jim Robinson sa eksena at muling napansin lang matapos ang mahigit 40 taon. Si Steven Singer, kolektor ng autograph, ang totoong nakatuklas na nawawala ang boxingerong ito. Habang kinokolekta ni Singer ang mga pirma ng lahat ng 50 naging kalaban ni Ali, napagtanto niya noong 2003 na may isa siyang kulang. Madali lang nakuha ang unang 35. May ilang buwan ang iba pero nakuha rin niya sa dulo. Lahat maliban sa isa. Matapos kumonsulta sa mamamahayag, reporter, boxing historian at kay Angelo Dundee, dating trainer ni Ali, nalaman nilang walang may alam kung nasaan si Jim Johnson o kung saan siya napunta. Parang ganon, biglang gumuho ang mundo. Nasaan ang kalaban ni Muhammad Ali? Parang hindi pa talaga nag-exist si Sweet Jimmy hanggang mapansin nilang nawawala siya.
Ang mga mahilig ay nag-imbestiga, sinuri ang mga record at magtatanong ng mga tila walang sagot na tanong. Sa 6 na taon, ang simpleng pangongolekta ng autograph ni Singer ay naging isa sa pinakamalalaking paghahanap sa kasaysayan para sa isang taong ni walang sinumang nakaalam na nawawala pala. Gayunpaman, nasayang ang 6 na taon na yon. Si Singer at ang mga tumulong sa kanya ay walang progreso sa kaso. Nakausap niya ang mga dating kakilala na puro haka-haka lang ang ibinigay. Iminungkahi nila na marahil si Jem ay naging palaboy na lang o kaya ay naglalakbay sa mundo at namumuhay ng marangya sa isang magandang bansa. Ano man sa mga tiyurang ito ang tama, hindi malalaman ni Jem na hinahanap siya ng mga tao at walang kamag-anak na sasagot sa matagal ng katanungan. Marami ang nagsabi na nakita nila si Jem pero walang nakaalala kung kailan huli siyang nakita. Sa ngayon, walang nakakaalam sa sinapit ng nawawalang kalaban ni Muhammad Ali. Numero 6. Ang nakakalitong kaso ni Sir Charles Kingsford Smith ay nagsimula pa noong 1935 at dahil hindi siya kailanman natagpuan, nananatiling hindi nalulutas ang kanyang kaso bilang isang misteryo sa Australia. Si Smith ay nakilala talaga noon kanyang panahon dahil kinikilala siya bilang isang eksperto sa paglipad na may taglay na karisma. Ang karera niya ay puno ng tagumpay na walang nakagawa noon. Tulad ng paglipad sa buong Australia ng dire-diretso mula Australia papuntang New Zealand pagkatapos sa London at pagtatapos ng unang eastward crossing ng Pacific Ocean. Kahanga-hanga ang lahat ng tagumpay na ito. Ngunit natabunan ng mga pangyayari noong 1935. Nagsimula ito noong Nobyembre, 7 nang magpasya si Smith na lumipad mula London pabalik Australia. Sa panahong ito, si Smith, kilala bilang Smithy, ay 38 na at nagpasya siyang isama si Tommy Petherbridge sa biyahe. Nang gabing iyon, habang lubog ang araw, lumipar ang dalawa sakay ng Ladies Southern Cross, isang single-engine na eroplano. Nagpagasolina sila sa Allahabad, India bago nagtungo sa Singapore. Habang lumilipad, nakita sila ni Jimmy Melrose na piloto rin at agad nang iniulat ang nakita dahil tuwang-tuwa siyang makita ang sikat na magkapartner. Pinaniniwala ang si Melrose ang huling nakakita kina Smith at Petherbridge bago sila nawala. Matapos muntik mamatay si Smith sa paglipad sa Bondi Beach nung bata pa siya, nagkaroon siya ng takot sa tubig. Ibig sabihin nito, tuwing lilipad siya sa ibabaw ng tubig, madali siyang atakihin ng matinding kaba o panic attack. Hindi pa rin tiyak kung may kinalaman ito sa pagkawala niya, pero malabo dahil may co-pilot siya na pwedeng pumalit sa pagkontrol ng eroplano kung kailangan. Dahil hindi nakarating ang dalawa sa destinasyon, maraming teorya ang lumabas tungkol sa nangyari sa kanila. Akala ng marami, bumagsak ang eroplano nila sa matataas na puno sa Ai Island, Myanmar, at may dahilan ito. Wala pang Ai Island sa mapa ni Smith, kaya baka nakalimutan niyang dadaanan niya ito. Natagpuan ang isa sa mga paa ng undercarriage ng eroplano sa Isla 18 buwan matapos silang mawala. 3 buwan matapos silang malala, iniulat ng isang piloto na may ilang matataas na punong naputol sa isla. Ngunit dahil walang ibang wreckage na nakita, hindi matukoy kung ito'y dahil sa pagbagsak ng eroplano ni Smith. May naniniwala na inanod lang ang undercarriage sa isla at mas malayo sa timog bumagsak ang eroplano ni Smith. Mula noon, sina Ian McKenzie at iba pang historiador ay naghanap sa isla ng karagdagang palatandaan pero wala silang nakita. Hindi nalutas ang pagkawala ni Smith at Petherbridge at baka hindi na malaman ang nangyari nung gabing iyon. Numero 5. Panahon iyon ng pagtatala ng record kung saan ang mga tao ay unang naglayag sa palibot ng mundo, nagsagawa ng mga transatlantikong biyahe at naipit sa yelo sa mga ekspedisyong tinatahak ng naglalakad. Gusto rin ni Frank Lentz mapasama ang pangalan niya sa record para sa kakaibang gawain. Maging unang magbisikleta sa palibot ng mundo. Sa halip, makikilala siya sa iba pang dahilan. Si Frank ay siklista mula Pennsylvania at kilala sa kanilang komunidad. May ilan na inisip na baliw ang kanyang balak na paglalakbay, habang ang iba naman ay pumalakpak sa kanya habang siya ay umalis. Iniwan ng siklista ang trabaho bilang bookkeeper at itinakta ang pag-alis sa Mayo 25, 1892.
Umupo siya sa bisikleta sa Pittsburgh. Inihanda ang lahat para sa 2 taong paglalakbay. Isang pakikipagsapalaran na di na niya babalikan. Si Frank ay tatawid sa Hilagang Amerika ng ilang buwan bago maglayag sa Asya kung saan itutuloy niya ang 20,000 milyang pagbibisikleta. Mula Japan, nagtungo siya sa China pagkatapos ay Burma, India at Persia. Sa panahong ito, taong 1,800 at 94 na. Habang paalis ng Persia, naganda si Frank sa huling bahagi ng pagtawid niya sa Europa. Mayon na nang marating niya ang Tabriz, Iran at ang susunod niyang destinasyon ay 450 kilometro pa ang layo. Dapat sana ay darating siya sa Erzurum, Turkey, ngunit hindi siya nakarating doon. Dahil dito, naging palaisipan si Frank at tinawag siyang ang nawawalang siklista. Pinaniniwala ang misteryoso na wala siya sa liblib na bahagi ng Turkish River, ngunit wala pang nakakaalam noon. Sa pagtatapos ng tag-initla, nag-alala ang kanyang pamilya at kaibigan. Matagal na silang walang balita kay Frank at mukhang di na siya uuwi. Wala naman silang magawa. Kaunti lang alam nila sa ruta niya at di nila alam paano makarating sa huli niyang kinaroroonan. May isa pang siklista, si William, na sinusubaybayan ng biyahe. Nagpunta siya sa Erzurum para tingnan kung naroon si Frank. Nabalita ni William na dumaan sa isang baryo ang taong hinahanap niya at posibleng napunta sa gitna ng kaguluhan. Sa malas, mali ang oras ng pagdaan niya sa Iran dahil may mga massacre sa mga Armenyo noon. Ang Imperyong Ottoman ay responsable na sa pagkamatay ng ilang libong Amerikano. Posibleng nadamay si Frank sa putukan nang hindi alam ng kanyang pamilya at kaibigan. Iminumungkahi ring maaring may sadyang gumawa ng masama sa lalaki. Marahil ay nakasalubong siya ng mapanganib na tao habang naglalakbay. Kahit may mga impormasyon, hindi pa rin matukoy ni na William, eksperto at investigador kung mga gema ang sinapit ni Frank o basta lang naligaw. Bilang 4. Dati, akala ng iba na ang talaan ng mga hari ng Sumerian ay puro nilalang at tauhan lang mula sa kanilang mitolohiya. Ngunit maaring patunayan ng DNA analysis ang kabaligtaran, kaya lalong naging misteryoso ang tuklas na ito. Ang unang pangalan sa talaan ay mula pa noong 226,000 taon na nakakaiba dahil hindi naniniwala ang mga historiador na may sibilisasyon noon. Pinaniniwalaang nagsimula ang sibilisasyong Sumerian noong 5,400 BC at natapos makalipas ang 600 taon. Dahil dito, nalito ang mga historiador sa talang ng mga hari na nagsimula daan-daang libong taon na ang nakalipas. Ang susunod ay isang talaan ng mga pangalan ng mga hari na namuno sa Sumer hanggang 1,817 BC. Ang mga pangalan ay isinulat sa Sumerian at inukit sa mga tabletang luwad na natagpuan sa sinaunang Mesopotamia na ngayon ay katimugang Iraq. Natagpuan ang talaan sa ilang paghuhukay sa rehiyong iyon noong ika-20 siglo at unang natuklasan ng German-American scholar na si Hermann Hilprecht. Nadiskubre niya ito nung huling 19 na dang at inilathala ang natuklasan niya nung 1,906 matapos ang maraming pananaliksik. Noong 1,911, nadiskubre ni Jean Vincent Scheele ang mas maraming piraso at umabot sa 18 ang nakuha mula sa ilalim ng lupa sa pagdaan ng panahon. Ikinukuwento rin nito ang isang malaking baha halos kapareho na nasa Biblia na nangyari sa lugar na iyon libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi pa rin tiyak kung ito ay katang-isip o totoong nangyari sa kasaysayan. Ang kakaiba sa tala ng mga hari ng Sumerian ay may mga haring binanggit bago ang malaking baha na sinasabing namuno ng libu-libong taon na imposibleng mangyari. 8 sa mga haring nabanggit ay namuno ng kabuuang 300 at 41,200 taon. Kaya naman may ilang tao na nagsasabing ang talaan ay katang-isip lamang o nagsasalaysay ng mitolohiya mula sa panahong iyon. Si Haring Enmu Luana ay nakatala na namuno ng 43,200 taon at si Haring Kali Kaliluga ay nakatala bilang namuno ng 432,000 taon. Nado nitong pinatibay ang teoryang mitolohiya dahil ang bilang na 432 ay madalas gamitin sa mistisismo sa kasaysayan. Mahalaga rin ito sa mga Viking, Maya at sinaunang Griego.
Pero may mas lohikal na paliwanag. Ayon sa ilang historiador, ang mga numerong ito ay nakapaloob sa isang pormulang gumagamit ng base, 60 sistemang matematikal ng mga Sumerian. Kapag in-apply ito sa listahan, nagiging mas makatwiran ang mga panahong namuno ang pre-baha ng mga hari. Pero pag in-apply sa mga hari matapos ang baha, pumapalya ang sistema. Ayon sa listahan, matapos ang baha, bumaba mula sa langit ang pamumuno ng mga Sumerian at lumitaw ang bagong lungsod na Kish. Ilan sa mga haring binanggit pagkatapos ng panahong ito ay sina Nangish-Nungishlisma na namuno ng 670 taon at Zuka-Kip na naging hari ng 900 taon. Ikinumpara ng ilang historiador ang mahabang pamumuno sa mga hari sa Biblia na sinasabing nabuhay din ng daan-daang taon. May nagsasabi ring konektado ang listaang ito sa mga haring iyon pero di pa napapatunayan. Sa kabuuan, ang mga hari pagkatapos ng baha ay namuno ng 24,500 at 10 taon, 3 buwan at 3.5 araw. Pagkatapos ang paghahari ay napunta sa Uruk at iba pang lugar sa Iraq. Habang umuusad ang talaan, paiksi ng paiksi ang paghahari ng mga hari maliban sa ilang namuno ng daan-daang taon. Matagal nang pinaniniwalaang ang mga Sumerian ang lumikha ng unang sibilisasyon ng tao. Pero dahil sa DNA testing na isinagawa sa isang sample na isinumitate ng isang lalaki, nagangalang Albert Perry, sinabi sa kanya na ang kanyang DNA ay maaring matrace pabalik sa isang ninuno na nabuhay mga 338,000 taon ang nakalipas. Na inakala noon na imposible at hanggang ngayon ay itinuturing pa ring imposible ng marami. Kaya naman, maraming tao ang nananatiling matibay ang paniniwala na ang mga hari sa listahang ito ay talagang maaring nabuhay ng libo-libong taon. Ngunit sa ngayon, ito ay tinatanggap ng may pag-aalinlangan hanggang sa may mas marami pang impormasyon na matuklasan. Numero 3. Hindi lahat ay kasing suwerte ni Myrtle na nakatagpo ng malaking pagmamahal mula sa kanyang komunidad. Hindi ganon ang naranasan ni Susan Hope. Noong 1970 nagsimula ang isang inang may 3 anak ng mahirap at nakakapagod na diborsyo sa asawa niyang si Raymond. Nadiskubre niya ang isang madilim na lihim ni Raymond na may kinalaman sa kanilang tagapag-alaga ng bata. Bukod pa sa malas niya, si Susan na mas kilala bilang Sue ay muntik nang mamatay sa aksidente sa sasakyan nang mamihis siya sa kalsada. Mas lumala pa ng misteryo Sue, masunog ang bahay ni Sue. Noong 1979, sobrang pagod na si Sue sa mga kamalasan ng buhay, ngunit hindi pa dito natapos ang kanyang kamalasan. Umasa si Sue ng mas mabuting buhay, kaya lumipat siya upang tumira kasama ang bago niyang nobyo matapos makakuha ng maayos na apartment. Ang nobyo niya ay militar at madalas nadedestino sa ibang lugar. Araw-araw silang nagsusulatan pero hindi pa rin sapat. Noong Pebrero ng taon na iyon, nalaman niyang may nagpeke ng mga tseke sa kanyang bank account. Ayon sa kanya, alam daw niya kung sino ang may gawa nito, ngunit hindi niya kailanman nilinaw kung sino ang taong iyon. Sinabi ni Sue na haharapin niya sila pero hindi natin alam kung natuloy ito dahil bigla siyang misteryosong nawala. Noong ika-12 ng Pebrero, pag-uwi ng mga bata sa bahay, ay may iniwang sulat ang kanilang ina na nagsasabing kung wala siya pagdating nila, dapat silang tumunta sa kapitbahay. Pinili ng mga bata na manatili at nagbantay sa pintuan nang hindi inaasahan. Nakakatakot hindi napapasok ang kanilang ina, pero si Raymond ang gagawa nito. Gabing iyon, pumunta siya sa bahay para di umano magbayad ng suportang utang niya sa mga anak. Pero nada na niyang nag-iisa ang mga bata at sinabi niya na iniwan na sila ng taong pinakamahal sila. Nang mabalitaang nawawala si Sue, may ilang detalye agad na lumabas. Napansin ng mga investigador na umalis ang babae nang walang ekstrang damit na hindi karaniwan sa mga inang sinasadyang iwan ang anak. Isang kapitbahay ang nagbigay ng susunod na mahalagang detalye. Sinabing nakita raw niya si Sue na sumakay sa isang asul na sasakyan na ininarawan bilang truck na may camper top o isang van. Sumakay ang babae sa sasakyan kasama ang di kilalang driver bandang 8:30 ng umaga at iyon ang huling beses na nakita siyang buhay. Ang 29 anyos na ina ay misteryosong nawala sa Bintry, West Virginia na walang bakas kung ano ang nangyari. Matagal bago muling lumabas sa media ang pangalan ni Sue, ngunit hindi ito nagdala ng ginawa.
No 2016, natagpuan ang mga labi ng tao sa paanan ng bangin sa Kanawha Falls. Sa simula, nabuhay ang pag-asa ng mga investigador dahil naniniwala silang may bagong pag-asa sa dekadang kaso. Pero matapos ang forensic analysis, nalaman na ang mga labi ay mula sa 6 na magkaibang tao at wala si Sue sa kanila. 46 na taon na ang lumipas mula nang nawala si Sue Rupp sa ilalim ng kakaiba at nakakabahalalang mga pangyayari. Hindi umusad ang kanyang kaso at nanatiling malamig. Pangalawa. Naguguluhan pa rin ang mga mananaliksik sa isang archaeological na lugar sa Malta dahil hindi nila matukoy kung sino ang gumawa nito at para saan ito ginamit ng mga taong nanirahan doon, libo-libong taon na ang nakalipas. Ang lugar na tinutukoy ay tinatawag na Hypogeum ng House sa Fleet at ito ay matatagpuan malapit sa Grand Harbor ng Valletta sa Malta. Kahanga-hanga ang kasaysayan ng pagkakatuklas nito dahil natuklasan ito ng hindi sinasadya at walang nakakaalam na umiiral ito. Noong 1900 at 2 mason ang inatasang magtayo ng mga bahay sa lugar at siya ay abala sa paglalagay ng pundasyon ng mga gusaling ito. Habang naghuhukay siya, di sinasadyang nabutas niya ang bubong ng hypogeum ng bahay Aetolian na hindi niya alam na isang mahalagang makasaysayang tuklas ito. Sa pagsuri, napag-alamang sira na ang malaking bahagi ng itaas na palapag ng gusali dahil sa nagsimula ng konstruksyon. Pero hindi lahat ay nawala dahil buo pa rin ang mga mas mababang palapag. Agad nagsimula ang paghuhukay at noong 1900 at 3 napunta sa isang pribadong individual ang lugar. At sa loob ng susunod na 8 taon, hinukay ng mga arkeologo ang mas marami pang bahagi ng complex hanggat maaari at natuklasan na ito ay itinayo na may 3 magkakaibang antas. Hindi alam ng mga historiador kung ano ang iisipin tungkol sa komplikadong estruktura dahil tila isa itong uri ng labirento na nagdadala sa iba't ibang mga silid. Nakita nila ang mga pasilyo at sulok sa complex pero di nila alam ang gamit ng mga silid na yon. Ang buong labirento ay inukit sa limestone at ilan sa mga ginawa ay natuklasang may mataas na kalidad. Ang ibang bato ay sobrang linis at perpekto ang pagkakagawa. Hindi natin alam paano ito nagawa gamit sinaunang kasangkapan noon. Habang nagpapatuloy ang paghuhukay, natagpuan ang ilang bilog na hukay sa iba't ibang bukas na lugar na pinaniniwala ang ginamit sa seremonya ng pagsamba. Dahil sa kakaibang disenyo ng hypogeum ng bahay Aetolian, may ilang tao na may sariling teorya sa tunay nitong layunin. Ayon sa ilang historiador, ang disenyo ng complex ay pinili upang mapabuti ang akustikong katangian nito dahil ang mga silid ay inayos para sa tiyak na frequency spectrum. Kung ganito, posibleng ang hypogeum ng bahay sa Fleet ay isa sa pinakamatandang estrukturang ginawa para pagandahin ang tunog ng instrumentong pangmusika. Habang misteryoso ang estruktura, kakaiba rin ang ilang relikyang natagpuan doon. Kasama rito ang maliit na estatwang tinawag na The Sleeping Lady. Pinaniniwala ang ito ay kumakatawan kay inang kalikasan o ayon sa ibang eskolar, sumisimbolo sa katapusan ng buhay. Ang lugar na ito mula 4,000 hanggang 2,500 BC ay kailangan pang pag-aralan at malamang na magpatuloy ang paghuhukay dito ng matagal. Sana mas maraming matuklasan ang pananaliksik tungkol sa mystery sang mga taong ito at sa kanilang pamumuhay noon. Si Myrtle Polk ang nangunguna at naging haligi ng komunidad ng Dallas. Sa mahigit 40 taon, nagturo siya sa mga paaralan ng ISD at mahigit 30 taon na rin siyang kilalang debutong miyembro ng lokal na simbahan. Si Myrtle ay 50, 8 taon ng kasal sa iisang lalaki, wala nang siya ay 30 taong gulang. Sa kasamaan palad, pumanaw ang kanyang asawa noong 2019, mag-isa ang kanyang mahal. Kahit mag-isa, nakahanap si Myrtle ng kasama sa komunidad na inalagaan niya sa mga nakaraang taon. Ngayon, sila na ang mag-aalaga sa kanya. Noong unang bahagi ng 2024, nagsimulang magpakita ng mga senyales ng demensya ang 88 taong gulang na si Myrtle, ngunit nakakakilos pa rin siya ng maayos kahit malaki ang naitutulong ng iba. Hindi napansin ng kanyang pamilya na may kakaiba noong taon na iyon, ngunit magiging kakaiba nga ito kalaunan.
Noong Hunyo 8 ng taong iyon, nakaupo si Myrtle sa porch niya. Tanaw ang harapang bakuran sa 1,100 block ng Indian Creek Trail, Dallas, Texas. May pinaayos siya sa hardin nung araw na iyon at tila pinagmamasdan niya ang bagong itsura nito, habang ang kanyang anak na babae ay masayang pinagmamasdan ang kaligayahan ng kanyang ina mula sa malayo, isang bagay na malapit ng balutan ng dilim. Bandang 9:00 ng gabi, nakipag-usap ang babae sa isang kaibigan sa telepono. Sinabi niya sa kaibigan na abala siya sa paghahanda ng damit para sa simbahan kinabukasan na hindi na niya kailanman napuntahan. Ang huling beses na may makakakita o makakarinig kay Myrtle ay nung siya'y hinangaan mula malayo at tinawagan sa telepono. Nawala siya sa pagitan ng 9:00 ng gabi nung gabing iyon at nang sumunod na umaga. Nakaupo sa Singing Hills Baptist Church ang anak niyang lalaki, agad na bahala sa pagkawala ng ina. Sa karagdagang investigasyon, nalaman niyang wala rin ito sa bahay, kaya iniulat kaagad ang pagkawala. Noong Hunyo 10, naglabas ng Silver Alert para sa nawawalang babae at agad nagsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad. Sa mga paunang pagsisikap, napag-alaman na nawawala rin ang 2,004 itim na Lexus ES 330 ni Myrtle. Ang pagkawala nito ay nagbigay ng hinuha na si Myrtle ay umalis ng kanilang bahay noong araw na iyon. Balak pumunta sa simbahan, ngunit maaring may nangyaring masama o naligaw siya ng daan. Kahit may malawakang investigasyon, walang naging progreso ang mga awtoridad noong taon na iyon. Walang anumang palatandaan, walang nakakita at walang natanggap na impormasyon. Wala na si Myrtle. Makalipas ang mahabang panahon bago muling magkaroon ng panibagong pag-usad sa kaso. Ngayon, nakalimot na ang karamihan sa nawawalang babae, maliban sa pamilya at kaibigan niyang patuloy nagdadalamhati. Noong ika-4 ng Nobyembre, 2025, natagpuan din sa wakas ang kotse ni Myrtle, ngunit hindi maganda ang pwesto nito. Ito ay nakalubog sa 5 Mile Creek malapit sa Wagon Wheel Trail at South Lancaster Road. Mahigit 100 yarda ang layo nito mula sa pinakamalapit na kalsada. Naniniwala silang si Myrtle ay nasa loob, kaya agad nilang sinimulan alisin ang sasakyan sa creek. Mas lalo lang lalalim ang misteryo dito. Wala si Myrtle sa loob ng narecover na sasakyan. Walang bakas niya sa loob o paligid ng lugar. Parang bumaba siya ng sasakyan bago ito lumubog sa tubig. Pagkatapos nito, mas maraming paghahanap ang isinagawa, katuwang ang mga volunteer at canine units. Walang ibang palatandaan na nahanap, kaya misteryoso pa rin ang pagkawala ni Myrtle. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita-kita tayo sa susunod.